wasakin ang ating mga opisyal ng bansa, kagaya ni former President Rodrigo Duterte. Take it away, Brother Frank. Yes, kaya panoorin po natin mga kababayan ang naging sagot po ng ating former President Rodrigo Duterte sa video nito. Rockstar. Yes. Alam mo, itong si Franz, party list yan, at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they join the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Yung partido nilang ideolohiya. Gaya ng China noon, pati Russia. Yung Russia nga pati China, iniwan na puro kapitalist na. Ang ano kasi yung sa intelligence fund ni Inday. Yung sa intelligence fund ni Inday kasi, kailangan niya na, yung binasa ko yung draft niya, yung propose na tinutulak na, yung justification kung bakit humingi siya. Kasi may mga eskwelahan na pinapasok ang mga, kita mo yung mga eskwelahan mo, kung magano yung mga bata mag-riot, sinisira yung tinatapon yung mga silya, gano'n. Because napapasok sila ng extremism. Komunista. Kaya patayin mo kasi papatayin tayo. Wala namang ibang hinihingi yan. Kung hindi ang gobyerno mismo. So how do you deal with it? Peace wing? O sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. You have to fight it out. Kasi patayan talaga ito. Kaya yun napunta doon kay Castro. Total, ang gusto ninyo, baliktarin naman ang gobyerno. Bago ninyo babaliktarin ang gobyerno, patayin nyo lahat ng sibilyan. Patayin ninyo yung kalaban ninyo, pati pulis, pati military. Kasi itong fronts nila, nagpaligal sila eh. Kaya itong mga party list na bag-up, gano'ng anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya mas nagkamali talaga ang gobyerno diyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayo mga komunista, ganun. How I wish sana all. Ayan, ma'am. May punchline pa siya. Yes. May isa pa? At dahil dyan sa video na yan, right away, nag-response agad si Franz Castro. Eto, At binantayan mula sa ng... isa. Hindi, right away, ang tama dyan, right away, inutusan ng Central Committee si Franz yun. Castro mag-respond. At siya lang yan si Franz At Castro. binigyan siya ng ready statement. Yeah. At pangalawa, Yeah. binantayan din ng ABS-CBN at ng GMA ang gikan sa masa. Ay, syempre, nanood yan. Diary. Ito nga daw, naging pahayag ni Franz Castro. Sige. Ang sabi niya, dahil sa pahayag na yun, is the former president insulting or laughing at the subpoena? If so, he doesn't respect the justice system in the country. Very insulto. At tapusin natin Okay, before okay. tayo magbigay ng Pwede ba analysis. buena mano mo ako? Ikaw. Or maybe former President Duterte would like to project that what he is doing is just a joke. But we are taking it very seriously because we know his bloody track record and what he is capable of doing, and no amount of red tagging can change that. It would be best if he will attend and participate at the preliminary investigation. Okay. Ma'am Lorraine, Yeah. ikaw muna ang magbigay ng analysis at mga punto. When PRRD said that, we all laughed with him. No, we all laughed with him because we were not laughing at the judicial system, Franz Castro. We were laughing at you. It's the same thing. That's the same response I get when you keep on suing me. You think it scares me or it scares the president? It's so funny. You know why? Because you are ridiculous. You are such clowns. At ginagamit ninyo, and
you have the gall to talk about respect for the judicial system when you, Franz Castro, and the CPP, NPA, NDF have disrespected our judicial system, and you use our judicial system to destroy our judicial system. You use our government to destroy our government. You use our children to destroy our country. You use our schools to destroy our schools. Everything you touch, you destroy. Everything that is beautiful and sacred and noble about our country, when you touch it, it becomes rotten. And it's the same with what you've done to our judicial system. And when you talk about red tagging, we all know right away what it is you're talking about, that you are just a mouthpiece of the Central Committee of the CPP, NPA, NDF, because there is no such thing as red tagging. There is no danger to life, liberty, and security when we say you, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, are urban operatives of the 15th deadliest terrorist organization in the world. And you have brought nothing but death and destruction to our country. And you again have the bloody gall to talk about the bloody track record of President Rodrigo Roa Duterte, when you yourselves are the fiercest and most powerful defenders of the terrorists in our country, who have soiled, who have really drenched Philippine soil with blood of our countrymen and of our children. Yan ang track record ninyo. No? Daragdagan ko yung napakagandang punto, Brother Franco, ni Ma'am Lorraine, mga kababayan. Una, si Franz Castro ay hindi pwedeng magmando sa proseso at mga legalidad. May kakibat sa mga file ng kaso, investigation, preliminary investigation. It's up to the Department of Justice to decide kung obligado o hindi si former President Rodrigo Duterte na pumunta, sapagkat pwede niyang gawin na magkaroon ng counsel para i-represent siya sa prosesong ito. So, mali yung pagtingin ni Franz na kailangan obligahin si Pangulong Duterte. Bakit nila inoobliga, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na magkaroon ng physical appearance sa preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor's Office si former President Duterte? Kasi mag-stage sila ng rally. Mag-mobilize sila ng mga tao, hakutin nila, gamit ang pondo nila sa Kongreso, 500 per head, and then ang jeepney, hakutin nila, at then may mga placards, ang mga aliado at mga gamit nila ng mga network pupunta doon. So this is going to be a big media propaganda and mileage operations at the expense of the former president, para mapag-usapan sila sa isang napakalaking pagkakataon na kinukonfront nila si former President Duterte, at parang lumalabas na legitimate ang kanilang complaint at mayroon silang batayan sa batas sa kanilang paghahabol sa tinatawag nilang abuso against sa mga ginagawa ni former President Duterte. That's number one. Propaganda talaga yan. At ang purpose niyan ay para ipakita sa kanilang mga natitira pang puwersa at mga elemento na may lakas pa sila at may hatak sa At influence. saka high-profile propaganda. Ng former president, Yes, si Duterte pa. And it will be an international event dahil ipupundo nila yan sa mga human rights network na nilalango yan ng grupo nila, Franz Castro. Number two, maliban dyan, gusto nilang ipakita sa mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF na kapag ginawa nyo ang napakalakas na paninindigan upang labanan isang bulat at manindigan laban sa CPP, NPA, NDF, ang mangyayari sa inyo, kahit former president ka, kakasuhan ka namin. Kahit ikaw ay vice president, buligligin ka namin at wawasakin namin ang iyong pagkatao at ang dignidad mo bilang public official, which exactly itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte, na dati ginagawa lang nila laban kay Ma'am Lorraine Badoy, kay General Antonio Parlade, kay Ka Eric. This time around, they are very emboldened. Lumakas ang loob. Bakit? Dahil may kaalyado, may financier at may operators na nagbibigay ng pondo, kapangyarihan at suporta at iba pang mga access sa kapangyarihan mula sa House of Representatives, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Given na yan. Kaya malakas ang loob nila ngayon. At pinapabayaan sila ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos Jr. na parabagang wala lang itong panganib sa ating paglaban na tapusin na ang CPP, NPA. These are national security threats. And Franz Castro is part of the entire spectrum of operations of the CPP, NPA, NDF, which until today remains as the #1 national security threat. Given yan,
Hindi yan kino-contest ng ating National Security Council. Number 3 na punto namin dito. Bakit kailangan nilang i-capitalize ito, Brother Franco, Ma'am Lorraine? Itong kaso na ito na wala namang patutunguhan, kundi dapat ibasura ito, sapagkat they would like to have a reverse psychology effect to the people. O sabi nila, kita nyo, kami ngayon ang napatutuhanan dahil pinakinggan kami ng piskaliya at may batayan ang aming reklamo sapagkat pinatawag ang former president. Again, what is the purpose of that? The purpose of that is to establish legitimacy dito sa kanilang ginagawang urban infiltration operations at mapagtakpan ang totoong motibo nila. Binanggit ni Ma'am Lorraine ang totoong motibo dito ni Franz Castro, nila Raul Manuel at nila Arlene Rosas. Number 1, mag-infiltrate sa gobyerno. At para hindi mahalata, they have to be established as legitimate individuals and party list representatives, which former President Duterte rightfully defined them as part ng operations ng mga communist terrorist groups sa Pilipinas na nagkukunwaring legal at ang kanilang trabaho ay mag-infiltrate sa urban areas. Yun ang gusto nilang mapagtakpan kung bakit ginamit ang kaso na ito para magkaroon ng semblance of legitimacy and validity ang kanilang posisyon. Ma'am Lorraine, baka may gusto kang idagdag. Yes, mayroon akong gustong idagdag. Parang may additional perspective, Eric Franco, mga kababayan. So, lahat ng sinabi ni Eric, ang ganda, di ba? So, kaya nila ginagawa ito. No? Ang gusto kong ibigay na perspektiba, yung post-LCAC, post-NTF-LCAC na perspective. Kasi dati, nag-work yon, dati effective yon na yung message nila na tinatakot nila yung mga dating opisyal ng gobyerno na lumaban sa kanila na kahit wala na kayo sa opisina, kahit wala na kayo sa gobyerno, hahabulin namin kayo. Maraming natakot dyan. Kaya tama yung response ni PRRD. Tumawa siya. Kasi Franz Castro, wala nang natatakot sa inyo. Post-LCAC period, it no longer works because honestly, even me, hindi nga ako si PRRD, andyan ako sa mababa, I even laugh at their faces when I go to court. They look really funny kasi they're afraid of me. Mag-isa lang ako, di ba? Pero yun ang sinasabi natin dito dahil post-LCAC na, no, kaya gigil na gigil sila sa LCAC. Mulat na yung taong bayan, nakakatawa na yung ginagawa nila na dati ay natatakot tayo, no, nahaharas tayo, oh my God, subpoena. Ngayon hindi, honestly, when I get a subpoena, I throw it and I laugh. And it's not, I'm not laughing at the judicial system. I have my fullest faith at the judicial system because nothing has come out of any of those cases that they've filed against me and nothing will come out of this, no, from what they're filing against the president kasi nga, propaganda lang yan. No, so, ang pinagtatawanan ko at binabasura ko ay itong ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Yes.